أستاذ إسماعيل تفضل مشكورا. Bismillah, walhamdulillah. Narinig ba tayo na maayos? Alhamdulillah Ustaz, malinaw. Okay, simula tayo insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin, ang Panginoon ng sangkalikaan, at walang Diyos maliban kay Allah na nag-iisa na walang kaparis, at sa Kanya lamang ang pagmamayari, o sa Kanya lamang ang paghahari, at sa Kanya lamang ang papuri. Ako o tayo ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang alipin at sugo. O Allah, ipagkaloob mo po nawa ang kapayapaan at biyayaan mo po si Propeta Muhammad, ang kanyang pamilya at kanyang mga tagasunod na sama-sama at pagkatapos. Next slide po, Ustad. Batay sa isang salaysay o hadith, wa Salama, anna Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu idha salli subuh hina yusallimu qal Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabilah. Si Salama po ay nagsabi na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi pagkatapos niyang magdasal ng salatul fajr sa kanyang dua, O Allah, ako ay humihiling sa iyo ng kaalamang may pakinabang at biyayang mabuti at gawaing katanggap-tanggap. Kaya hilingin natin kay Allah na nawa ay gawin niyang kapakipakinabang ang pag-aaral na ito ibilang nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtitipon na ito bilang mabubuting gawain na ating matatagpuan sa ating timbangan at aklat sa kabilang buhay, at nawa ay tanggapin ni Allah ang pagsasamang ito at kanyang gantimpalaan. Next slide po, Ustad. Ang ating muling maririnig, insyaAllah, sa umagang ito sa Middle East at sa hapong ito naman sa Far East sa Pinas ay ang paksa na pinili ng pamunuan ng JDC mula sa aklat ng Shar al-Asma'ul Husna, ang pagpapaliwanag sa pangalang magaganda ni Allah. Ito ay may kinalaman sa akidatul sahiha o tamang paniniwala ng isang Muslim na may kinalaman sa tauhid o kaisahan ni Allah. Next slide po, Ustad. At sinabi nga natin nung nakaraan na ayon sa mga salaf at salih na ito ang pinakamataas at pinakamahusay at pinakaperpekto sa lahat ng uri ng kaalaman patungkol sa sensya o yung Bachelor of Science. Kaya ayon sa kanila o sa mga ibang nag-ulat, kung nais nating magmasteral, kung nais nating magkaroon ng doctorate ang isang tao sa atin, mas inam na dito siya magmasteral o magdoctorate ang patungkol sa kaalaman ng pagkilala kay Allah, sa kanyang kaisahan at kanyang mga magagandang pangalan. Next slide po, Ustad. Sinabi ni Ibn Rajab na ang kahigitan ng kaalaman ay ang pagkakatuto nito. At ang pinaka mas higit na dapat matutunan ng isang Muslim ay ang tauhid o kaisahan ni Allah. Sa akwal ni Ibn Rajab, matututunan natin na walang saysay ang kaalaman, ang diploma, ang natapos ng isa kung saan man siyang universidad o maahad kung hindi siya natuto sa kaalaman na kanyang pinag-aralan. At sabi niya na ang pinakamataas o pinakamas higit na dapat matutunan ng isang Muslim o Muslima ay ang tauhid o kaisahan ni Allah. At hindi magiging tamaan niya, ayon kay Ibn Rajab, ang pagkakatuto ng isang Muslim o Muslima sa tauhid maliban na makilala niya si Allah. At ang pagkilala ng isang Muslim kay Allah ay magiging tama maliban na lamang na kanyang matutunan ang mga magagandang pangalan ni Allah. Next slide po, Ustad. At sinabi natin na hindi po basta-basta darating sa atin ang kaalaman tulad ng inaakala ng marami na ito daw ay kakatok sa ating pintuan kasi nasa fingertips na lang natin, no? Na mistula daw para siyang DHL o kaya Aramex o Shopee.
Alam natin na maliban lamang na ito'y pagsikapan natin na pag-aralan, tsaka pa lamang ito sa kapahintulutan ni Allah na ating makukuha. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama ilmu bitta'allum. At sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katunayan na ang kaalaman ay sa paraan ng pag-aaral. Warawaha Ibn Majah min hadithi Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Inaulat po ni Ibn Majah mula sa hadith ni Anas bin Malik, kalugdan-nawa siya ni Allah, na nagsabi, na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, na ang pagkuhaan niya ng kaalaman ay obligado sa bawat Muslim o Muslima, bago man o luma, pinanganak man o bagong balik Islam. Next slide po, Ustad. Ayon kay Imam At-Tawri, rahimahullah, huwa ilmu alladhi la ya'dhuru al-ab bi juhala bih. Sinabi ni At-Tawri, ito ang kaalaman na siyang walang lusot. Wala kayong pwedeng ikatwiran ang isang alipin ni Allah na siya ay maging mangmang dito. Dahil tayo tatanungin patungkol dito. Sabi natin, sa libingan pa lang, uumpisahan na tayo. At alin ang kaalamang tinutukoy dito? Ayon kay Imam At-Tawri, rahimahullah, o kahabagan nawa siya ni Allah, ang kaalaman sa pagkakatuto sa kanyang relihiyon, lalo na ang patungkol sa kanyang Panginoon. Pwede ba yung nagsasala tayo, hindi natin kilala ang ating pinag-aalayan ng sala? Maaari ba yun na tayo nag-aayuno pero hindi natin alam kung sino yung pinag-aalayan natin ng ayuno? Ito yung napakalaking imposible. Next slide po, Ustad. Sinabi natin na hindi lahat ng tao ay nakukuha ang kaalamang ito. No? Kahit yung iba nagsikap, gumasta, naglakbay, hindi ito nakakamtan ng isa. Maliban na lamang, ayon nga sa mga pukaha, na kung ito ay naisin ni Allah para sa iyo. Faqad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridullah bihi khairan yufaqahu fid din. At sinabi nga ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naisin ni Allah sa kanya ang kabutihan, ay ipauunawa niya dito ang kanyang relihiyon na pagkasunduan. At ayon nga kay Imam Al-Bukhari at sa paliwanag din ni Imam An-Nawawi, kahabagan nawa sila ni Allah, dito ay mauunawaan natin na sino man ang naisan ni Allah ng kabutihan, ay ipapaunawa niya sa atin, sa inyo, ang kanyang relihiyon. Kaya matututunan natin na maraming mga tao sa ating paligid ang nagsasabi na siya ay Muslim. Maaaring kilala natin to o hindi. Ngunit sila ay mga mangmang sa relihiyon. Subhanallah, no? Hindi kilala ang kanilang Panginoon. At ang iba pa sa mga taong ito na nagsasabi na sila ay mga Muslim, ay mas malala pang kumilos at gumawi sa mga hindi Muslim. Astaghfirullah. Dahil ito ay tanda na sila ay inilayo ni Allah mula sa pagkakatuto sa reliyong ito. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Kaya hilingin natin kay Allah na nawa ay ipaunawa niya sa atin ang kaalamang ito at pakinabangin tayo sa mga pag-aaral na ito na tayo ay gumawi at kumilos ayon sa kaalamang ipapaunawa sa atin ni Allah. Ya Rab, Allahumma amin, Ya Rabbil Alamin. Next slide po, Ustad. Kaya yung masalo tanong, tulad nung nakaraan, sinabi natin na saan ba natin kukunin ang kaalamang ito, ang pagkilala sa mga magandang pangalan ni Allah. Dahil alam natin na marami ang nagkalat at naglipana ng mga mangangaral, ng mga tagapagturo. No? Ang karamihan sa kanila ay mga ligaw. Sabi nga natin, mumayi o kaya mubtadi. O yadubila, ang iba pa sa kanila ay mga nasa sektang ligaw, na pilit, na pinangangaral at pinapalandakan ang reliyon ni Allah na wala namang basihan sa Quran at Sunnah. Kaya sabi natin, bilang kabilang at kasapi sa mga Ahlus Sunnah wa Jama'ah, sinabi natin na ang pag-aaral sa Quran at Sunnah, ito ang natatanging pangunahing pinagkukunan ng katibayan sa ating relihiyon. At ayon nga sa ating mufassirun na dito natin kukunin ang ating paksain at katibayan ng ating paksa. At kanyang dalil na binanggit kay Allah Ta'ala, dalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin.
At sinabi ni Allah ang kataasasan, ito daw ang aklat na walang pagdududa, gabay ng Al-Muttaqin, Kabanata Al-Baqarah. At sinabi natin na ayon nga kay Ibn Abbas, radiyallahu anhu, dalikal kitab, hadal kitab. No? Ang tinukoy daw ni Allah nang sabihin, yan ang aklat o ito yung aklat. Ito ay tumutukoy, ang kahulugan nito ay ang Quran. Ito ang Quran, yan ang Quran. La rayba fihi. No? At sinabi nga ni Ibn Mas'ud, nang sabihin daw ni Allah na la rayba fihi, nangangahulugan na tayo ay walang pagdududa, walang pag-aalinlangan na ito ay mula kay Allah. Next slide po, Ustad. Kaya sabi natin, mayroon bang isang Muslim o Muslimah na husto ang kanyang pag-iisip dito sa ating kapulungan, dito sa ating grupo, dito sa ating mga attendee, na nasa husto ang kanyang pag-iisip at tama ang kanyang kaalaman sa Islam, na magsasabi siya, na may pagdududa siya sa Quran, sabihin natin na walang tunay na Muslim ang magsasabi na ang Quran ay hindi salita ni Allah. Kaya ang Quran, ito yung pangunahing pinaghuhugutan natin o pinagkukunan natin ng turo at katibayan. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, qul sadaqallah. Sinabi ni Allah ang kataasasan, si Allah ang nagsabi ng katotohanan o nagsasabi ng katotohanan. Kabanata Al-Imran. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man asdaqa minallahi haditha. Sabi ni Allah ang kataasasan, ano pa ba ang mas totoo kumpara sa salita ni Allah? Kaya sa mga katibayan ito ay bagay na nagpapatunay at nagpapaunawa at nagpapaalam sa atin na ang Quran ang pangunahin at natatanging basihan ng ating relihiyon. Tulad ng binanggit natin noong nakaraan, nang tanungin ng mga salafatu salih, mga matutuwid at reliyosong tao na nabuhay ng unang panahon, mahuwaddin, qala Allah wa qala Rasul, ang ating daw reliyon ay kung ano ang sinabi ni Allah at sinabi ng propeta. At tinanong din ang mga scholars ng Islam, ma huwa adilla, ano daw ang katibayan? Sinabi nila, qala Allah wa qala Rasul. Ang katibayan natin ay kung ano ang sinabi ni Allah at sinabi ng propeta. Kaya dito makikita natin na ang pakialam lang natin sa reliyong ito ay kung ano ang sinabi ni Allah at kung ano ang sinabi ng propeta. Kaya maaaring itanong na iba, pwede bang gamitin ang dalil, katibayan, ang mga winika o akwal ng scholar? Sinabi ng ating mga kiba na scholar, na ang mga akwal o winika, sinabi ng mga scholar, ay kapaliwanagan ng dalil. Ito ay kapaliwanagan ng dalil. Maana na ang kanilang sinasabi, may pinaghugutan din, Quran at Sunnah, at ang kanilang winika patungkol dito ay mga syar o kapaliwanagan. Next slide po, Ustad. Pangalawang pagkukunan natin ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pupulot sa mga kaparian, sa arbaba, sa mga pastor, no, o sa mga mangangaral na huwad. Ang pagkukunan natin pangalawa ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit sabihin natin na siya sheikh, siya ustad, gumraduate sa ganitong universidad, no? At ganito ang kanyang diploma, masteral doctorate, kung ang kanyang pinagsasasabi ay walang batayan sa Quran at Sunnah, ito ay hindi natin kukunin. Kasi ang pangalawang batayan natin ay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O kung ano yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa dalilu? Qala Allah Ta'ala, Muhammadar Rasulullah. No, anong katibayan dito? Ang sinabi ni Allah na si Muhammad ay sugo ni Allah. No? Ang sabi nga ni Ibn Kathir rahimahullah, yakhbiru ta'ala an Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi innahu Rasulullah haqqa la syakka wa la rayba fi o kamakan. Sabi ni Ibn Kathir dito, na dito binalita sa atin Allah subhanahu wa ta'ala nang kanyang sabihin, si Muhammad ay sugo ni Allah, na siya ay tunay at totoong sugo mula sa kanya at walang pag-aalinlangan patungkol sa bagay na ito. Sabi nga ng Sheikh al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qawluhu ma'rifatun nabiyyi huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu huwal muballigh anillahi azza wa jal wa huwa al-wasat bainana wa bain Allah azza wa jal. Sabi nga Sheikh Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, kahabagan nawa siya ni Allah, na ang pagkilala sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pangalawang bagay na inubliga sa atin na matutunan. Siya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na siya ang nagpahayag sa atin patungkol kay Allah, ang dakila, patungkol sa kanyang mensahe sa atin. Kung hindi sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino pa ba ang mas higit
na mas nakakaalam at mas nakakakilala sa kanyang Panginoon maliban sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sa ating kapanahunan. Dahil siya ang isinugo ni Allah, Muhammad Rasulullah. Kaya walang maaaring mas magpakilala, mas magpaliwanag sa atin patungkol sa mga magagandang pangalan at katangian ni Allah na mas hihigit pa sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi nga ng ating butihing Sheikh, kaya walang dahilan para hindi natin siya kilalanin at kilalanin kung sino siya. Meron ba sa ating Muslim o Muslima sa ngayon na siya yumakap sa Islam o dati ng Muslim o nagmula sa pamilyang Moro o galing sa lahi ng Arabo na hindi kilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng ating butihing Sheikh, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf ila akhir al-nisbah an-Nabawi al-Sharif alladhi yantahi illa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sabi niya na ang sugo sallallahu alaihi wasallam para sa kaalaman ng lahat at paalala naman para sa mga nakakaalam na siya si Muhammad na anak ni Abdullah, na anak ni Abdul Muttalib, na anak ni Hashim, na anak ni Abdul Manaf, na ang kanyang huling saling lahi ay babalik at babalik patungo sa kanyang ninunong si Propeta Abraham, sumakanila nawa ang kapayapaan. No? Si Propeta Ismail at Ibrahim. Next slide po, Ustad. Kaya sa pag-aaral patungkol sa magagandang pangalan, no? Magagandang pangalan at katangian ni Allah, meron tayong 4 na bagay na dapat tayong iwasan at pagkaingatan. Dahil kung ito ay hindi natin iiwasan, tayo magkakasala at malalayo tayo sa tamang aral at paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alin ang mga ito? Iiwasan natin sa pagpapaliwanag, pag-aaral natin, pagkakatuto natin patungkol sa mga pangalan at katangian ni Allah, pagkaiwasan natin, dahil kung hindi, lalayo tayo sa tamang turo, lalayo tayo sa kung paano ito natutunan ng mga sahaba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalayo tayo kung paano ito natutunan ng mga tabi'in sa mga sahaba radhiyallahu anhum, lalayo tayo sa mga natutunan ng mga tabi'un mula sa mga tabi'in sa bagay na ito. O yung tinatawag natin na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yung grupo na nagtataguyod ng salita ni Allah, ang Quran, at nagtataguyod ng mga nakasanayan at nakagawian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? At ito ay ang mga sumusunod. Ano-ano ba itong dapat nating iwasan? Next slide po, Ustad. Number 1, yung tinatawag natin na pagsira o tahrif. Sa pag-aaral natin sa mga pangalan, magagandang pangalan at katangian ni Allah, no? Ibig sabihin na wag natin sisirain kung ano man yung sinabi, initbat, binigyan diin ni Allah sa Quran, at initbat o binigyan diin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga winika. Ang kahulugan patungkol sa mga pangalan at magagandang pangalan at katangian ni Allah, ang kataas-taasan. May ibang mga Muslim kasi, no, subhanallah, na sinisira nila yung tunay na kahulugan nito na hindi naman talaga binanggit ni Allah, ang kataas-taasan, na wala silang ibang hangad kundi pagandahin lamang, no, o kaya'y maakit nila yung kanilang tagapakinig, gagamit sila ng mga bagay at sisirain ang tunay na kahulugan na binanggit patungkol sa mga pangalan at magandang pangalan o katangian ni Allah. At ito ay haram, subhanallah, no? Kaya pagkaiwasan natin, subhanallah. Next slide po, Ustad. Halimbawa, no? Halimbawa na binigay sa atin ng butihing Sheikh dito, ng Sheikh Al-Badar, yung pagsasabi na si Allah daw ay may kamay. Ngunit ang iba sa atin ay binigyang pakahulugan ito bilang kanyang biyaya o kapangyarihan. Sinisira nila yung tunay na sinabi at kahulugan nito dahil kanilang angkin na hindi daw pwede magkaroon ng kamay si Allah. Astaghfirullah. Ang sagot natin dito ay kung ano yung sinabi ni Allah sa Quran. Qala Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sinabi niya lang katasasan, sa kanya ay walang kahalintulad, wala siyang kagaya, wala siyang kapareho. Kaya kung may kamay si Allah, may kamay si Allah. Dahil yun ang kanyang initbat, binigyan din sa Quran at pinaliwanag sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging sa Hadithul Sharif o Hadithul Qudsi, na si Allah may kamay. Ngunit ito ay hindi katulad ng anumang kanyang nilikha. Next slide po, Ustad. Pangalawang dapat nating iwasan, una yung pagsira, pangalawa yung pagtanggi o ta'til. Pagtanggi o ta'til sa pag-aaral sa magandang pangalan at katangian ni Allah.
Ang pagtanggi at hindi paniniwala sa mga katangian ni Allah na kanyang sinabi sa Quran at ipinahayag mula sa ahadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sino man ang magtanggi sa mga katangian ito, katunayan na hindi naniniwala sa mga pangalan at katangian ni Allah. Next slide po, Ustad. Para malinawan, bigyan natin ng halimbawa na binigay sa atin ni Imam As-Sadi rahimahullah, na paliwanag Sheikh Badr sa atin. Halimbawa, yung pagsasabi daw na si Allah ay bumaba sa sama'ud dunya o yung ikatlong bahagi ng palapag ng kalangitan, dahil nabanggit sa isang salaysay o hadith, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laylatin illa sama'ad dunya hina yabqa thuluthul layl wa yaqulu man yad'uni fastajib lah wa man yas'aluni fa'ataytah wa man yastaghfirni faghfir lahu. O kamakal. Sinabi ni Abi Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah, na ang propeta ay nagsabi, bumababaan niya ang ating Panginoon, ang tagapagbiyaya, ang kataas-taasan, gabi-gabi sa kalangitan ng mundo. Ito ay nangyayari sa ikatlong bahagi o huling bahagi ng gabi, na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwiwika o nagtatanong sa mga anghel. Man yad'uni yastajib lahu. No? Sino daw yung humihingi sa kanya ay sasagutin niya. No? O sino daw yung nananawagan sa kanya ay sasagutin niya. At sino man ang humihiling sa kanya ay ipagkakaloob niya. At sino man ang naghahangad ng kapatawaran ay patatawarin niya. Subhanallah. No? Next slide po, Ustad. Ang ibang mga Muslim ay itinatanggi ito. Sabi nila, ito daw ay walang katotohanan at ito ay kasinungalingan. Imposible daw. Kasi dahil si Allah ay hindi pwedeng masakop ng panahon at lugar. Tama nga naman. Kaya sabi niya, paano daw bababa si Allah sa sama'ud dunya? At ating sasabihin ang sinabi ni Allah sa Quran. Qala Allah Ta'ala, Qul a'antum a'lamu amillah? Sinabi ni Allah ang kataas-taasan, sabihin, kayo ba'y mas maalam pa kay Allah? Subhanallah. Kung ano yung kanyang binanggit at sinabi sa Hadith Al-Qudsi at pinaliwanag sa atin ng Propeta Muhammad SAW, kung bumababa si Allah sa thuluthul layl, ikatlong bahagi ng gabi, ito ay pinapaniwalaan natin haqqa na totoo, la rayba fihi, at tayo walang pagtanggi dito. Kung paano ito, wallahu ta'ala a'lam, at si Allah ang mas nakakaalam. Kung pinapaniwalaan, naang pinapaniwalaan natin. Next slide po, Ustad. Ang pangatlong dapat natin pagkaiwasan sa pag-aaral na ito ay yung tinatawag natin na paghahambing o tamtil. Paghahambing o tamtil, no? Ang paghahalin tulad natin sa mga natatanging katangian at magagandang pangalan ni Allah sa katangian ng kanyang mga nilalang. Tulad halimbawa, ang kamay ni Allah na katulad ng kanyang nilikha, no? Mag-iisip kayo, pag sabing si Allah may kamay, ano bang nasa utak nyo, no? Kamay ng tao, no? O kaya yung pandinig ni Allah, paano kaya makarinig si Allah? Tulad kaya ng tao? Subhanallah. No? O kaya yung pagluklok ni Allah sa kanyang trono, tulad ba to ng pagluklok ng mga hari sa kanilang trono? At ang mga ito ay walang duda, ayon sa mga mufassirun, na kasalanan o malaking kasalanan, at ito'y walang saysay, batil. No? Qala Allah Ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sinabi niya lang, katasasan, sa kanya ay walang katulad. Siya ang nakaririnig at nakakakita ng lahat. Kabanata Ashur. Hindi maaari po sa isang Muslim o Muslima na ihambing o ihalin tulad si Allah sa kanyang mga nilikha dahil si Allah po ay walang katulad. Uulitin natin ang sinabi ni Allah sa Quran bilang dalil, katibayan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Si Allah sa kanya ay walang katulad. Ito po ang ating itanim sa ating isipan sa pag-aaral na ito, no? Sa mga bagay na babanggitin, no? Sa pag-aaral na ito, ating itanim sa ating mga isipan, sa ating kokote, na si Allah ay walang kahalintulad. Next slide po, Ustad. Pang-apat na dapat nating pagkaiwasan ay ang pagpapaliwanag o takyif. No? Pagpapaliwanag o takyif. Ang pagpapaliwanag kung paano ang katangian ni Allah. No, mahigpit din pinagbabawal ang mga bagay na ito, lalo yung pagpasok sa isip ng isa, ng imahinasyon kung paano siya bigyan ng kahulugan. No? Yung mga katangian ni Allah at kanyang magagandang pangalan para maabot lang o marating
ang bagay na nais niya sa kanyang pagpapaliwanag. Haram po ito, no? Subhanallah. Dahil hindi kayang arukin ng ating isip kung paano si Allah subhanahu wa ta'ala. Wad dalilo, ang katibayan patungkol dito, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi shay'in min ilmihi illa bima sya'. As sinabi ni Allah ang kataasan, batid niya ang anumang nasa pagitan nila at anumang nasa kanilang likuran. Kailanman ay hindi nila kayang arukin o abutin ang kanyang kaalaman maliban sa kanyang kapahintulutan. Kaya po ipinagbabawal sa isang Muslim o Muslima na lagyan nyo ng larawan at itsura kung paano ang pagkilos o yung mga katangian na ginawa ni Allah. Tulad halimbawa kung paano lumuklok si Allah sa kanyang trono. Kung sisiksik sa inyong kukote o isipan na si Allah ay lumuklok. Paano ba lumuklok si Allah sa kanyang trono? Tulad ba ng hari o kaya ng mga reyna o iyadu billah? Ito ay bagay na kasalanan, malaking kasalanan dahil si Allah subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabi nga sa pagliwanag natin nung una, anything picture in mind na pumasok nyo na umano daw ayon sa waswas ni Iblis na ito si Allah, hindi po yun si Allah. Dahil si Allah ay walam yakul lahu kufuwan ahad. Next slide po, Ustad. Kaya dapat nating malaman na ang tauhid ay hinati-hati ng mga ulama o ng mga scholars ng Islam sa tatlong bahagi. At ito ay ang mga sumusunod. Tauhid al-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, at tauhid al-asma'u was sifat. Ito ay kung paano ito tinuro sa inyo o kung paano nyo ito natutunan sa mga naunang nagturo sa inyo. Kaya huwag kayong malito sa bagay na ito patungkol sa paksain nating ito. Next slide po, Ustad. Kaya yung tanong o masail na ahammiyatul ma'rifatul asma'ullah al-husna. Kaya yung tanong na ano daw yung kahalagahan na matutunan ang magagandang pangalan ni Allah. Di ba? Nabanggit na natin, napakaraming dapat paksain. No? Sa paksayang ito, lalo yung mga trending na yan, na ta'addud, seminar, wiyadu billah, no? Ano bang dapat unang pag-aralan? No? Sabi ng ating butihin siya, no? Sheikh Al-Badr, rahimahullah, mula sa aklat, no, ng Syarh ng Asma'ul Husna, ni Imam Sa'di, na ang kahalagahan na matutunan ang magagandang pangalan ni Allah ay marami. No? At ito ay ang mga sumusunod. Next slide po, Ustad. Una, sabi natin, inna ilmul billahi wa asma'ihi wa sifatihi ashrafal ulum wal ajaliha ala itlaq. No? Binanggit na natin noong nakaraan, sabi natin na ayon kay Imam Sa'di, rahimahullah, na ang unang kahalagahan na matutunan natin ang magagandang pangalan, no, at katangian ni Allah, number one, una, dahil ang kaalaman patungkol kay Allah at kanyang mga pangalan at kanyang katangian, ang pinakamarangal, ang pinakadakila, ang pinakamas higit na kaalaman na dapat matutunan ng isa. Tulad ang binanggit natin, di ba? Kung nais man ng isa na mag-masteral, mag-bachelor o bachelor of degree, ito ang kanyang pagtuunan. Kama yaqulu Ibn Qayyim rahimahullah, innal ilm bi asma'illahi wa sifatihi al-husna asal al-ilm bi kulli ma'lum. O kama qala Ibn Qayyim, no? Tulad ng sinabi ni Ibn Qayyim, kahabagan nawa siya ni Allah na ang pagkilala sa pangalan ni Allah at sa kanyang mga magagandang pangalan ay pundasyon ng kaalaman sa lahat ng uri ng kaalaman. Subhanallah. Kaya kung gusto niyo maging summa cum laude o cum laude, no? First honor, no? Dito tayo dalubhasa sa pagkilala kay Allah at sa kanyang mga pangalan at katangian. Sinabi pa ni Imam Sa'di, kahabagan nawa siya ni Allah, hindi magiging tama ang pagkakatuto ng isang Muslim sa tauhid. Makasabihin natin, tauhid tayo ng tauhid, ay natutunan ko na yan. Itinuro na sa amin ito ni Abla, tinuro na sa amin ito ni Ustad, tinuro na sa amin ito ni Doktor. No? Ayon kay Imam Sa'di, isa sa ating mufassirun, isa sa mga salafatu salih, ayon sa kanya, hindi magiging tama, no, ang pagkakatuto ng isang Muslim o Muslima bago mo nanuluma sa tauhid kung hindi kilala ng isang Muslim o Muslima si Allah. At hindi magiging tama ang pagkilala ng isang Muslim o Muslima kay Allah kung hindi niya natutunan ang magagandang pangalan at katangian ni Allah. Next slide po, Ustad.
Kaya ayon sa mga nagpapaliwanag ng Islam, napakahalaga po ng kaalamang ito. Wallahi, billahi, tallahi, napakahalaga ng kaalamang ito. Na kung saan, ipinag-utos ni Allah, maging sa kanyang huling sugo, sallallahu alaihi wasallam, ang pagkuha ng kaalamang ito. Qala Allah Ta'ala, Qul Rabbi zidni ilman. No? Sinabi ni Allah ang katastasan. At sabihin, sinuutusan ni Allah dito, si Propeta Muhammad SAW, ang pinakamainam na uri ng tao na kanyang nilikha. Inutusan ni Allah. Sabi niya, sabihin, O Muhammad, aking Panginoon, paramihin mo po ang aking kaalaman, kabanatahan. No? Sabi, natutunan natin dito na hindi kailanman, ayon nga kay Imam An-Nawawi rahimahullah sa kanyang syarh patungkol dito, no, na hindi inutusan ni Allah si Propeta Muhammad SAW, no, na sabihin sa kanyang dua na paramihin ang kanyang mal, no, zidu malan, o paramihin ang kanyang kayamanan, o zidu zawjan, o paramihin yung kanyang asawa. Inutusan ni Allah si Propeta Muhammad SAW na sabihin sa kanyang dua na paramihin ang kanyang kaalaman. At ayon nga sa nabanggit, no, ayon sa ating mufassirun, na tatlong bagay ang binanggit ni Allah na ating paramihin. Una, sa Quran, no? Tatlong bagay ang binanggit ni Allah na ating paramihin. Una, ang kaalaman. Hilingin natin kay Allah na paramihin ang ating kaalaman. Pangalawa, na paramihin ang dhikr at pag-alala kay Allah. Pangatlo, na paramihin ang pag-alala sa kamatayan. Subhanallah. Ito yung mga bagay na dapat nating paramihin. Wazidu taqwa. No? Next slide po, Ustad. Kaya sabi natin na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa isa sa katibayan, sa kahigitan ng kaalamang ito. Qala Allah ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. At sinabi ni Allah ang katastasan, pareho ba silang may kaalaman sa kanilang walang kaalaman? Subhanallah, for sure hindi. Kung dito nga sa dunya, sabi natin na hindi pareho ang posisyon ng Metro Aid, na manager ng kumpanya, hindi pareho rin ng CEO at ang isang simpleng manager, at hindi din pareho ang tinatawag natin na elementary at kolehiyo. Kaya sa bersikulong ito ay tinangi ni Allah silang mga maaalam at iniaangat niya kumpara sa mga taong walang kaalaman. Kaya hindi ang dami po ng salapi, hindi ang dami ng natapos at diploma, hindi ang posisyon sa trabaho o posisyon sa lipunan ang sukatan ng pagtaas dito sa mundo. Si Allah mismo po ang nagtataas sa mga tao dahil sa kanyang kaalaman at pagkilala sa kanya. Kaya nawa ay ibilang tayo ni Allah na kanyang itataas dito sa mundong ibabaw. Allahumma amin. Next slide po, Ustad. Pangalawa na binanggit ni Imam Sa'di rahimahullah sa kahigitan, no, ng pagkakatuto sa kanyang pangalan at katangian, inna ma'arifatullah tad'u ila mahabbatillah. No? Ayon sa kanila, o ayon sa kanya, sa Imam Sa'di na ang pangalawa raw na kahigitan ng pagkakatuto nito dahil ang pagkilala kay Allah ay nag-iimbita, nagdadala sa inyo, sa atin, insyaAllah, sa mas higit na pagmamahal kay Allah. No? Qala Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattaqidu min dunillahi andada yuhibbunahum kayuhibbu lillah. Sinabi nila ang katasasa at may mga tao na kinukuha nila ang maliban kay Allah na kaparis, kapareha. Minamahal nila ito na tulad ng pagmamahal nila kay Allah. Wa'yadu billah. No? Next slide pa, Ustad. Sinabi nga ng mga scholar na mahirap naman talagang magmahal ng isang tao kung hindi mo naman siya lubos na kilala. Kaya mahirap yung basta manghula-hula. Inna ba'da danna id, na ang lahat ng ating akala ay kasalanan o karamihan dito. Tulad halimbawa na lang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming mga Muslim ang nagsasabi na mahal ko anya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit di niya naman lubos na kilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tatanungin natin ano ba ang nais niya o gusto niyang kainin sa parte ng karne, ng tupa o kaya kambing, hindi niya alam. No? O sino yung pinakamalapit na tao sa kanya, hindi niya alam. Saan siya pinanganak, hindi niya alam. Ano pa kaya si Allah, subhanallah, ang kataas-taasan, ang walang kapintasan, na siya mismong nagsugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Hindi mo kakilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano mo aangkinin na mahal mo si Allah? Next slide po, Ustad. Tunay po na maraming mga Muslim at Muslimah na kumukuha sila ng kapwa nila tao o kapareha na minamahal nila ito ng lubos
At ang iba sa kanila, nagpapatiwakal, nagpapakamatay, nilalagot ang kanilang buhay kapag nawala o kapag iniwan sila ng taong ito na kanilang minahal ng lubos ng sobra-sobra na mas higit kay Allah. Wa iyad billah. At sabi ng mga scholar na ang gawain ito ay pagtatambal o gawaing shirk. Shirk billahi. Bimahibbatillah wa ta'dima lahu. Ito'y papasok sa gawaing shirk sa pagmamahal kay Allah at pagrespeto na mas higit kay Allah. Dahil minahal nyo at nirespeto nyo ng sobra-sobra ang kanyang nilikha. Na dapat ang pagmamahal at pagrespeto na yon ay kay Allah o dapat mas higit pa. Allah Ta'ala, yuhibbunahum kayuhibbu lillah. Sinabi niya lang kasasasan, minamahal nila ito tulad ng pagmamahal nila kay Allah. At sasabihin natin, mas mahal pa nga nila kay Allah, no? Dila lang, no? Kalambas. Gergerbas, no? Sabihin lang nila, mahal nila si Allah, pero daldal lang, no? Yaw-yaw lang, yaw-yaw, no? Sabi lang nila yon. Pero yung pala, mas mahal nila yung taong kapareho nila na nilikha ni Allah na kapareho nilang mamamatay at mabubulok. Next slide po, Ustad. Ngunit sabi natin, ang pagmamahal sa magandang pangalan ni Allah ay maaaring maging dahilan ng pagpasok mo sa paraiso. Batay sa isang salaysay o hadith, waqala al-Bukhari, hadatuna an Aisha radhiyallahu anha, anna Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ar-rajula ala shariyatu wa kana yaqra al-ashabihi fi salatihim yaqtumu biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوه لي شيء يصنع ذلك فاسألوا فقال إنها صفات الرحمن وأنا أحب أن يقرأ بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقبروا إن الله تعالى يحبه. Sa huling salaysay patungkol sa inuulat na Al-Bukhari, sinasabi ni Aisha kalugdan wa siya ni Allah na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay humirang daw ng isang lalaki na kanyang pinuno para doon sa mga taong naglakbay. Sabi sa ulat sila ay nag-jihad o nagda'wa. At sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pagsasala, itong pinuno nila ay laging nagsasala. Sa unang sura, pangalawang sura ay laging binabasa sa pangalawang sura ang Qul huwallahu ahad. At nakaramdam ng kabigatan ang mga kapanalig at iba niyang mga kasama. At sabi nga sa ibang ulat, no, na paliwanag ng ibang mga mufassir na inakala ng mga taong ito, wala na bang ibang surang alam itong ating Amir. Kaya nang sila'y bumalik sa Madina, sila nagtungo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanungin niyo siya bakit niya ginagawa ito o ano yung dahilan bakit niya ginagawa. So sabi yung kanyang mga kasama na nagtungo nga sa sahabi na ito at tinanong niya bakit niya laging binabasa yung Suratul Ikhlas o yung Qul huwallahu ahad. Sinabi ng lalaking ito, dahil ito ay katangian ni Ar-Rahman at ibig kong basahin ito at marinig sa kanyang pagbasa. At na sila'y bumalik sa Rasulullah SAW at binalita ito, at sila'y sinabihan na muling bumalik sa kanilang pinuno at sabihin, balitaan nyo siya, na tunay na siya ay mahal kay Allah. Patay pa sa isang salaysay o hadith, wa an Anas an rajula qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبك إياها أدخل الجنة. Si Anas ay may isang lalaki na nagsabi, o sugo ni Allah, mahal ko ang kabanatang ito, Qul huwallahu ahad, kaya raw lagi niyang binabasa sa kanyang sala. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahal mo ito, papapasukin ka nito sa paraiso. Ito ay patunay na ang pagmamahal sa magandang pangalan ni Allah at yung mga pangalan, katangian ay magbubunga sa atin na tayo papasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang hardin ng paraiso. Kaya inshallah, paalala sa sarili sa inyo na mahalin natin ang magagandang pangalan ni Allah mas higit sa ating kapwa-tao na minamahal natin na mas lubos kay Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Ang pangatlong kadahilanan ayon kay Imam As-Sa'di na kahigitan na para matutunan ang mga pangalan at katangian ni Allah. Inna ma'rifatullah tad'u ila khasyiatillahi wa khawfuhu subhanahu wa ta'ala. Ayon sa kanya na ang
pag-aaral, pagkakatuto natin sa pangalan ni Allah ay nag-iimbita o nagdadala sa atin ng pagkatakot sa Kanya. Mawa dalilo, ang katibayan dito, qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sinabi ng kataas-taasan, katunayan na ang mga natakot kay Allah ay mula sa mga alipin niyang may kaalaman. Kabanata Al-Fatih. Dahil tunay na maraming nag-aangkin na sila umano ay may takot sa Diyos. Sila ay may takot kay Allah. Sila ay nag-aangkin na sila ay Muslim, matatagal na, bago na. O kaya sabihin natin matagal ng Muslim, galing sa lahi ng Arabo o galing sa lahing Moro. Ngunit kung titignan natin at susuriin kung paano sila magsalita at paano sila kumilos, ay iyong matatagpuan, wa'yadu billah, no? Na sila ay lantarang sumusuway at wala nang hiya at makakapalang muka sa paglabag sa pagbabawal ni Allah. Next slide, postad. At sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, wattandir nafsum ma qaddamat lagad, wattaqullah, innallaha kabirun bima ta'malun. Sabi nga ni Allah, o kayong mga naniniwala, kayong mga nag-aangking Muslim, katakutan nyo si Allah at tignan ang inyong mga sarili at kung ano ang inyong mga pinaggagawa. Katakutan nyo si Allah, katunayan na si Allah ang mas higit na kababatid ng inyong mga ginagawa. Dahil tunay na batid natin, tunay na alam natin, o alam ng isang Muslim, na si Allah ay nakababatid ng ating mga pinaggagawa. Nakalipas man ito, o ngayon man, o gagawin man natin, ito'y batid ni Allah. Kung tunay ngang batid ng isang Muslim, na si Allah ay may kabatiran sa ating ginagawa, matatakot mo ang isang Muslim na gumawa ng kasalanan, ito man tago, o ito man ay lantaran. Dahil alam natin, subhanallah, ang turo nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya ay bantayan natin yung ating mga sarili. Kaya ipinapayo sa atin na humarap tayo sa salamin, ituro natin ang ating hintuturo sa ating mismong sariling pagmumuka at tanungin mo yung sarili mo. Ano bang pinaggagawa mo? Ano bang bagay na naialay mo kay Allah? Handa ka na ba? Kung tayo ay sunduin at paghuhugutin na ni anghel ng kamatayan ng ating mga kaluluwang sinungaling. Subhanallah. Kaya sa pag-aaral ng magagandang pangalan ni Allah, nawa ay matutunan natin na matakot kay Allah at iwasan ang kanyang mga ipinagbabawal na mag-iiwas sa atin na tayo parusahan ni Allah. Sabi nga ni Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-ilm qabl qawl wal amal. Sabi nga ni Al-Bukhari, kahabagan nawa siya ni Allah ang paksa, kaalaman bago ang salita at gawa. Ito'y pagtuturo sa atin na kailangan tayo'y merong kaalaman bago tayo magsasatsat, bago tayo gumawa, unahin ang kaalaman. Next slide po, Ustad. Pang-apat, nakahalagahan ng pagkakatuto ng mga pangalan at katangian ni Allah. Inna ma'arifatullah bi asma'ihi wa sifatihi tad'u illa al-ikhlasul amal. O kamakal, asyekhan no? Dahil ang pagkilala daw kay Allah sa kanyang magandang pangalan ay nag-iimbita at nagdadala sa atin sa paglapit sa pagiging sincero o tapat sa kanya at sa kanyang mga gawaing pagsamba. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Suratul Bayyinah. Sinabi nila ang katasasan at walang ipinag-uutos maliban sa sambahin si Allah na dalisay na sa kanyang reliyon ay maging tapat. Kabanata Al-Bayyinah. Dahil tunay po na maraming tao, no, na masipag gumawa ng gawaing pagsamba. Ngunit kulang ang ikhlas o walang ikhlas sa kanilang ginagawa. Ang nakalulungkot pa, marami sa atin ang hambog gumawa ng gawaing pagsamba, ngunit ginagawa nila ito para sa kapakanan ng makamundong bagay. O ginagawa nila ito para i-impress ang mga tao. Wa'yadubillah. Next slide po, Ustad. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Allah ta'ala bidalilu, fawailul lil musallin, alladina hum an salatihim sahun, alladina hum yura'un, wa yamna'un al-ma'un. At sinabi nila ang katastasan, sumpa sa kanilang mga nagsasala, sila na sa kanilang mga pagdarasal ay tatamad-tamad, lulugo-lugo, silang mga nagpakitang tao. Kabanata al-Ma'un. Sabi nga na, mufassirun, at dito nilarawan ni Allah ang mga ito bilang pakitang tao. No? Subhanallah, nagsala ka na, pakitang tao. Kasi ang kahulugan,
gumagawa ng gawain para sa kapakanan ng ibang tao, no? Ibig sabihin, nayaya lang sa masjid, halika sala tayo, sumama rin, no? O kaya nahihiya sa tao, baka masabi o masilip na siya hindi nagsasala, kaya nagsala na rin, no? Wa'yadu billah. Kaya inshallah ay makatulong sa atin ang pagkilala kay Allah at walang kapintasan at kataas-taasan sa kanyang magandang mga pangalan para malinis natin ang ating mga layunin at intensyon upang pakinabangin tayo ni Allah sa ating mga gawain at gagawin. Next slide po, start. Ang panglima na kahigitan ng pagkakatuto sa mga gandang pangalan at katangian ni Allah, ayon kay Imam Sa'di, inna ma'rifatullah fi sifatihi o asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala mimma yazidul al-iman. Ayon sa ating butihing Sheikh al-Mufassirun, Imam Sa'di, na ang pagkilala daw kay Allah, ang walang kapintasan at kataas-taasan sa kanyang magandang pangalan, ang magpapalago sa ating pananampalataya. Qala Allah Ta'ala, innal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan ala rabbihim yatawakkalun. Sinabi niya lang katasasan bilang katibayan patungkol dito. Tunay na ang mga naniniwala, tunay na silang mga Muslim, ay silang kapag nabanggit si Allah, ay natatakot ang kanilang mga puso. At kapag binasa sa kanila ang mga bersikulo ng Quran, ay nadadagdagan daw ang kanilang pananampalataya at sa kanilang Panginoon ay naglalagak ng kanilang tiwala. Wa'yadu billah. No? Dahil tunay po na maraming mga Muslim o Muslima sa ating kapanahunan na kulang at hilaw ang kanilang pananampalataya kay Allah. Sila'y mga Muslim, ngunit may iba sa kanila ang naniniwala pa din sa malas at swerte. No? May iba pang mga Muslim na sobra ang kanilang bilib at sampalataya sa mga doktor at gamot na ito daw ang nagpagaling sa kanilang mga malubhang sakit, hindi si Allah. Subhanallah. Kaya muli, nanawa ay makatulong sa atin insyaAllah ang pagkilala kay Allah, ang walang kapintasan, ang kataas-taasan, sa pag-aaral natin sa kanyang magandang pangalan upang maitama ang ating pananampalataya kay Allah at lumago ang ating pananampalataya. Dahil baka kabilang tayo doon sa mga tao, no, na kahit binabasa na ang Quran, binabanggit na si Allah, ay wala man lang kaba, wala man lang takot na nararamdaman sa kaibuturan ng kanyang puso. Wa'yadu billah. Ito ay tanda, no, na tayo'y nalalayo sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'yadu billah. Tandaan natin, ang kauna-unahang inilayo ni Allah dito ay si Iblis ar-Rajim, si Satanas na sinumpa. Next slide po, Stad. Sabi natin, ang isa pa sa kahigitan, sabi natin ang huli sa mga ito, na kahigitan ng pagkakatuto ng magagandang pangalan at katangian ni Allah. Inna Allah khalaqal khaliq ya'rifuhu wa ya'buduhu wa hadaha al-ghayatul matluba minhum. Sabi ng ating butihing mufassirun, Imam Sa'di, na ang pag-aaral sa magandang pangalan at katangian ni Allah ay nagtuturo sa atin para matutunan natin kung ano yung hiwaga, bakit tayo nilikha ni Allah. No? Na walang ibang dahilan para siya ay sambahin, at ito ang layunin na hiniling sa atin, no? O yung gaya na sinabi sa Kitab al-Tawhid. Qaulillahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinn wal ins illa liya'budun. No? Sinabi niya lang katasasan, at hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban sa pagsamba sa Kanya. Kabanata Darya. Tunay po na maraming mga Muslima ang nahihibang, nalalasing at nadadaya sa buhay na ito sa mundo. Kanilang inaakala na ang buhay natin ay para lamang humayo at magpakadami. May ibang mga tao pa ang nag-aakala na ang buhay daw sa mundo ay upang magpakayaman at magpakasarap lamang. At ang iba sa kanila ay nag-aakala pa na wala na daw ibang buhay dito sa mundo. Kaya wala silang ibang gagawin kundi maglayaw, no? Maglamyerda, maggala, magpakasarap, bilhin kung ano yung gusto nilang bilhin, na abot ng kanilang kayamanan, dahil hindi na raw sila bubuhayin na mag-uli. Subhanallah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Samantalang sinabi ni Allah, sambahin si Allah at huwag maglagay ng katambal sa Kanya ng mas higit sa anumang bagay. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah
wa bil walidayni ihsana. Sinabi niya lang katasasan, at tinakda ng inyong Panginoon na walang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya. At sa inyong mga magulang ay maging mabuti. Next slide po, Ustad. Kaya tandaan natin na ang kaalaman muli ay hindi darating sa ating pintuan, nakakatok, maliban na lamang na pagsikapan natin at pag-aralan ng mga ito. Ulitin natin ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ilmu bitta'allum. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katunayan na ang kaalaman ay sa paraan ng pag-aaral. Inshallah hanggang dito na lang muna at ating puputulin ang panayam na ito at ibabalik natin ang mikropono sa ating admin. Inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad?